Hi everybody! Mag-quick live lang tayo saying hi and hello to everybody. It's coming 2026, so every one of us are all excited, guys. To God be the glory. So, yeah, have a blessed day today until that year of 2026. Have a blessed year starts today, 'di ba? So, not only sa pagdating ng 2026, but it starts today and every day and throughout the 2026. To God be the glory. So, nakapag-inventory na ba tayo ng ating mga nagawang kabutihan this year ng 2025? 'Di ba? So, ayan na, magla-last year of magla-last week of the year na. Yan yung duration ng ating yearly plan, 'di ba? Yung ating New Year's resolution. So, na achieve ba natin 100% yung ating mga target plan? 'Di ba? May target ba tayo? 'Di ba? So, I mean, may plan ba tayo natin na target natin for that whole year? 'Di ba? So, whatever it is, whatever happen, lalo na kung kabutihan, that is will from God. Okay? So, we must be thankful and appreciative for all those good things. Diba? Now, what matters most is we give back the glory kay God. That we should be thankful in every situation that we are in right now. Siya yung nagko-control. To God be the glory. Thy will be done. So, yan. Meron tayong mga gusto sa buhay, yes, but still, yung will ni God is alam nating mas makabubuti sa atin. So, every time, thy will be done. To shout out to all the brothers and sisters of the Church of Christ. 3380 with no instrument, it means na by worshiping our Father God, we are not choosing instrumental. Alright, so be reminded, guys, that there are also Church of Christ who are liberated and they are using the instruments in worshiping. But for us, purely the songs from the heart. Alright. So that's what it says from the New Testament. Just always to tell you guys, the New Testament na tayo ngayon, New Testament, and whatever nasa Old Covenant, Old Testament, those are obsolete, guys, obsolete. So nasa Bible yan. Na sinasabi niya, whatever na old will soon vanish or disappear. So yon. And shout out kay Raven. Ang sipag-sipag ni Raven. Ang sipag ni Raven today. Diba? Shout out to Naomi Jane Colshan. And again, turn sa Bulacan, and to God be the glory, marami kang matutunan, and God will going to prepare you, or God is preparing you now, not just going to prepare, but God is preparing you now to do your being a full-time disciple ni Jesus, and sideline mo yung pagiging medtech mo. Gusto mo pang maging doctor, so that's so good. Na sideline lang natin yan kasi full-time na tayo na disciple ng Jesus. Why? Because we are already baptized, united with Jesus. So, yan yung mga sinasabi ko sa aking mga anak and sa akin ding sarili, that in every situation, ang full-time natin ngayon, ang focus natin ngayon, ang priority natin is pagiging disciple ng Jesus. Pagiging disciple ng Jesus is doing public scripture reading, di ba? Nasi-share natin yung gospel to everyone, especially to those who are in need. And sila din magpapabaptize, and sila din, ganun yung gagawin nila. Alright? And sideline na lang natin yan if sa profession natin, maging manager tayo, maging business owner, maging CEO, diba? Maging entrepreneur, maging businesswoman or businessman, maging doctor, maging lawyer, engineer, architect, yan. Yan, guys. So, mga sideline na lang natin yan because we are already a full-time Christian. Alright? Just to be reminded ng ating status sa universe or sa world. Sa universe or sa world, diba? Or sa international, is that disciple na tayo ni Jesus. We are united with Him. Thank you, Lord. Na yan yung pinaka-highest rank, highest level tayo ng rank. Diba?
yung pagiging colonel, pagiging sergeant o colonel o captain o ano pa man yan na mataas na rango, that is only a sideline. Ang full-time natin yun is maging Christian, di ba? Pagiging disciple ni Jesus is to share the gospel. To share the gospel with no cost. Kasi tinitch din sa atin with no cost. Nasa Bible yan. Intinated sa atin ng mga preacher for free. But if you want to voluntarily na mag-donate like foods or money or gifts, that's so good. Kasi voluntary yan. Voluntary. Voluntary is different from force. Diba? Yung talagang binibigyan ng commandment. That is different. Now, pag voluntary, like helping each one na voluntarily na tumulong tayo, that's it. That is another thing. Na hindi tayo maghahangad ng kapalit or anything in return because it's from us, voluntarily. Diba? If we help voluntarily, so that's it. We are not expecting for anything in return because it's God. It's God na magbibigay sa atin ng reward in return. Alright? Just to be reminded, di ba? Kasi alam naman natin yung mga ugali ng mga tao, di ba? Mga Pilipino, ganyan. Pag tumulong ka na, expect na nila, magiging tauhan ka nila. Di ba? Magiging sunod-sunuran ka sa kanila or magiging abangers ka sa kanila sa mga i-please nila sa'yo, 'di ba? Na you are compliant to do that. It's not like that. If you do so, then it's like employer and employee na relationship, parang sahod na 'yon. And kapag nagpapasahod ka, you must comply dun sa law. Diba? Na magpasahod ka, what is it says in the law about sa salaries, sa compensation on that specific country kung nasaan kayo, diba? So, we need to be reminded, if we help voluntarily, then there is no expectation of any service in return. Diba? Kagaya niyan, mga 4Ps. So, ini-expect nila, especially mga nabibigyan ka ng gobyerno, diba? So, ang ini-expect naman ng iba, porket nabibigyan ka ng gobyerno, pwede ka nang magwalis-walis sa kalsada without any payment kasi nabibigyan ka na ng gobyerno. That is different. 'Di ba? Yung voluntarily na binibigay ng gobyerno na subsidy, that is voluntarily and nasa law to help those who are in need. And alam niyo naman sa Pilipinas, meron tayong provincial, Manila rate, and kahit nasa Manila rate tayo, 'di ba, yung mga job, especially yung sa mga entry na position, magkano lang yung sahod, and nasa bracket pa lang yan ng low income, ng poor income, 'di ba? So kahit sumasahod ka ng 13,000 in a month, nasa bracket ka ng poor income, therefore you need the subsidy from the government, 'di ba? So yan yung mga tinatawag na poor. Yung indigenous naman is those who are ethnic groups, mga katutubo, 'di ba? Indigenous. But what I am telling you guys is meron nga silang programa for the indigenous. Then sa mga hindi indigenous, there is also yung kanilang program pa rin, 'di ba, na available. Sa indigenous nga meron silang program. So much more yung mga hindi naman katutubo, 'di ba? Pero nasa bracket ng poor. Of course, meron pa rin silang program doon. That's what I'm telling you guys na hindi naman lahat ay indigenous, especially yung mga senior citizen na may mga nagpe-pension, 'di ba? Merong hindi nagpe-pension and meron silang program para sa mga indigenous. That's good. Eh paano yung mga locals na na mga hindi nagsipaghulog ng kanilang SSS noon, 'di ba? So yun yung program nila is yung pension like 500 o tataasan na ba yan sa 1,000 o 2,000 pesos a month, 'di ba? That's what I'm telling you guys, na kung sa indigenous meron nga silang mga program na ganyan is much more sa mga locals na mga hindi naman indigenous, yung mga locals na
ng mga Tagalog, 'di ba? That's what I told my mom na nung nabasa ko 'yan na may program sila sa indigenous para sa mga ganong aid. Then minessage ko yung mama ko. It doesn't mean na indigenous din siya. What I'm telling her is yung mga indigenous nga meron silang program. So ganun din yung mga locals, 'di ba? Ayun. Hello sa aking viewer there. So, no, pag-uusapan natin yan because yan is part ng pagiging kawang-gawa, being follower of Jesus as well as sa government na subsidy sa mga tao. Just like that, yung iba is iniisip nila if nabibigyan ng gobyerno, they have the right to ask ng service dun sa mga nabibigyan ng aid ng gobyerno. The law doesn't say like that because yung 4Ps is voluntarily, di ba? Mga DSWD na mga tulong galing sa kanila, yan is voluntarily na talagang essentials sa mga tao, especially those who are in needs. So yan talaga is voluntary din na nagbibigay, not asking for any service in return. If you are asking service in return, then magpapasahod kayo. Yon, ganon. So, when it comes into DPWH nga, diba? So, what happened is sa department na yan is yung kanilang mga pondo, corruption. Ay nga naman, ayusin nyo yung mga kalsada. Diba? Kasi ako naranasan ko rin na madapa sa kalsada ng DPWH, 'di ba? Kasi ako rin may tinitingnan, naglalakad akong ganyan. Is yung parang yung daanan is either meron siyang pagitan. 'Di ba? Meron yata siyang pagitan, nadapa ako. It's like that. Alam nyo kasi, especially yung mga sidewalk, dapat talaga naaayos, daanan ng mga tao, hindi paradahan ng sasakyan. Paradahan man ng sasakyan, wag nilang i-occupy yung sidewalk. 'Di ba? Kasi para sa mga tao yun. Tapos yung nagiging daanan ng mga tao, yung bikers lane, motorcycles lane. 'Di ba? Wag ganun kasi iniiwasan nga yung accident para nga sa mga tao, paparadahan yung mga sasakyan. And nag-aral naman tayong lahat, 'di ba? Nag-aral naman tayong lahat. And bakit ganun yung thinking? So ito si Brother Lawrence pala. Si Brother hi to Brother Lawrence ng Alabama Church of Christ. So Cavite yon, 'di ba? Kasi nga parang nakita ko na rin siya before na nag-preach sa Las Piñas Gatchalian congregation ng Church of Christ dito sa Las Piñas Gatchalian. Sa Las Piñas Gatchalian. Papasok ng Gatchalian dito sa may Evacom, 'di ba? Or may isa pa ditong Las Piñas na congregation ng Church of Christ sa CAA naman, 'di ba? Tapos yung isa, LP Las Piñas dito sa may Gatchalian. Yung isa dito sa may CAA papuntang Casimiro, 'di ba? Pero dito lang yata yung CAA, malapit lang. And parang nakita ko na nga si Brother Lawrence na nag-preach way back 2022 sa LP Gatchalian congregation, and minessage ko nga siya. Sabi ko parang nakita na kita nag-preach before sa LP Gatchalian. Kasi nakapagsimba na rin ako sa LP Gatchalian ng ilang beses din. But I prefer na mag-online. Doon nag-online ako kasi yung availability ng preacher is nasa ibang congregation.
'Diba? And if you are making assembly, nag-assembly na kayo, nag-worship naman na kayo, 'diba? Tapos, uma-attend ka lang ng preaching kasi yung lalaki yung nagpipreach sa ibang congregation, and because of the innovation, technology, so ayan na yung internet natin na pwede tayong mag-join. 'Diba? Kasi that time din ng pandemic, nangyari na yan na maki-join sa ibang congregation na nagla-live preaching at habang nagpipreach or nag-assembly sa bahay. Diba? So, hindi natin nami-miss yung mag-assembly tuwing Sunday. So, sa online tayo uma-attend. It doesn't mean na sa online ka talaga. But what I mean is, yung assembly, na meron din kayong pagtitipon. Way back before nga, sabi ko, yung pinagsisimbahan namin sa province ng Oriental Mindoro, sa barangay namin, sa side ng mama ko, is up and down yung bahay namin. Sa taas yung simbahan, bago pa may nag-donate ng piece of land para dun sa church na napagtayuan ng church ngayon. Lumaki ako na yung simbahan namin is sa taas. Tapos yung mga kapitbahay pa namin, pag mag-i-evacuate ganyan na may bagyo, para sure ball, ligtas, 'di ba? Kasi alam niyo naman yun, yung mga bubong na tumatayab, 'di ba? Tumatayab is lumilipad. So, nangyayari yan pag may bagyo. Anong ginagawa ng mga tao? Nag-evacuate na sila kung saan may mataas na lugar na pwede silang makisilong, di ba? At pag alis na ng bagyo, di andyan na naman sila, uwi na naman sila sa bahay nila. And talagang nangyayari yung nadadala yung bubong ng bahay nila dahil sa malakas na hangin ng bagyo, ganon. So, naranasan kayo na yung palibasa up and down ngayong bahay namin, nakapis. Bahay ng ancestor namin sa side ng mama ko. Kapis pa yung bintana, 'di ba? Doon nagsisimba. Bago pa may nag-donate ng piece of land kung nasaan yung church namin ngayon. So, ganun 'yon. Kaya saan nag-start sa bahay lang din, 'di ba? Sa bahay nagpe-praise and worship, and that's assembly already. 2 or 3 gather together in my name. So, kaya, there's no excuse para ma-miss natin yung pag-worship. Kung talagang gino-glorify din natin si Father God in Spirit and in truth. Kasi yun yung gusto niya, to glorify Him in Spirit and in truth. Hindi lang pupunta ka ng simbahan, pasok dito, labas doon. Diba? Kailangan pinapractice natin. And sinasabuhay, diba? Sinasabuhay, sinishare natin sa iba. So, yan guys. So, eto naman, pag-usapan din natin, what happened doon sa DPWH, diba? Doon ba, alam na bangin, bakit doon pumarada? Diba negligence pa rin yun? Kasi, and the same thing, dapat meron dong signage na danger zone yun. Kapag nga nagre-repair ng mga kalsada, may signage, slow down, o ano man yan, danger zone, under repair. Dapat doon, kasi nga sa Cannon Road, alam natin yan, matataas yung mga bangin, doon ka pa pumarada at umupo, tumambay. Dapat may signage yon na danger zone doon, wag tumambay, wag pumarada. Diba? So, kailangan talaga ng mga warning sign, para din sa kaligtasan. Do you think kung may warning sign doon na dangerous doon, danger zone, bawal pumarada, bawal mag-sightseeing doon o tumambay, do you think na tumambay doon yung ex-undersecretary ng DPWH
or meron man lang grills yon, 'di ba? Doon banda para kasi nakakaakit nga naman, tingnan mo yung kapaligiran is really ano yun, nakaka-release ng stress. 'Di ba? Na makita mo yung panoramic view, mga kabundukan, tapos nandyan pa yung bangin, tapos malamig pa yung hangin syempre sa bagay, talagang nakaka-relax yun, 'di ba? Kaya matitempt sila to stay there, makapag-relax, tahimik yung paligid. But there must be a danger zone or merong grills man lang yon na pwede silang mag-sightseeing, mag-picture-picture. Pero hindi sila pwedeng tumambay na umupo doon. Diba? Dapat may mataas yun na bakod. Tsaka nakalagay pa rin yung danger zone. Diba? Alam nyo naman yun. Kaya tayo na rin yung mag-iisip ng ikakabuti ng sarili natin. So, ayan nga. And this evening, as early as 6 o'clock yata yun, or 6:30 or 6 o'clock na, si Brother Romel, diba, nagla-live siya all the way from Oman. Sultanate of Oman. Oman is Sultanate. Saudi and Bahrain are both kingdom. Pareho silang kingdom. Tapos, Kuwait. And Qatar is, ano ba tong Qatar? State of Qatar. Then, ang UAE, United Arab Emirates naman siya. They say, guys, na kapag nakapag-travel ka na ng United Arab of Emirates, para ka nakapag-travel ng USA. I mean, yung documents mo is paano ba ini paliwanag? yung documents mo, 'di ba, pag United States, maraming achuchuchu when it comes into the documents na ano man yung requirements. Same thing ng application sa Dubai what I mean is dapat yung documents mo is genuine, na ikaw talaga yon, na hindi makakalusot yung mga tampering ng passport, 'di ba? Alam mo naman yun, nangyayari yan way back before, yung tampering ng passport. When it comes into the Philippine passport, I mean, genuine talaga yung identity mo pag nakapasok ka ng US and Dubai. I mean, hindi lang Dubai, United Arab Emirates, na genuine yung identity mo, na ikaw talaga yon, hindi ka nagpeke ng passport. Yun, ganon, when it comes into the documents. Masyadong strict when it comes to the documents. Yun, that's what I'm telling you guys, na what I heard is, kapag nakapag-travel ka na sa United Arab Emirates, is yung documents mo or yung identity mo is as genuine as yung parang nag-travel ka na rin ng USA. So, what I'm telling you guys is, parang naano ka na background check ka na and everything, that you are a real person. Yun, parang ganon, parang yung everything ng documents mo ay genuine. Yun, parang ganon. Kasi when it comes into the documents ng Dubai is, yan, masyado silang strict, nagre-red ribbon sila ng mga kailangan sa diploma, example, or marriage contract. So, ang nire-require nila dyan is red ribbon, or yung tinatawag na ngayon na apostille. Alright, so, yan, and sa documents din, papasok ng US, di ba, mas, ano rin sila, yung
genuine din yung identity mo kasi nag-check din sila when it comes into, lalo na pag mag-US citizen ka, yung application mo, yung mga documents mo, and if ever nakagawa ka ng kalokohan, and then that is a fraud. 'Diba? So, ganun sila ka-strict na nakapag-travel ka na ng United Arab Emirates, you are as good as nakapag-travel na ng US. So, yung documents mo are totally, good na. Genuine and everything. Ganon. Para ka na raw nakapag-travel ng US. So, that's a simple trivia, guys. And ako nga, siyempre, naging store manager din ako sa Kingdom of Bahrain, sa Middle East. Then, kapag nasa kapag nasa higher position ka, visa on arrival ka, sa GCC, sa Gulf country. Ano yung Gulf country? Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, tsaka UAE. So, kapag visa on arrival ka, anytime, pwede ka mag-travel. Diba? Bili ka ng plane ticket mo, mag-travel ka. Doon ka na lang magpaano ng visa mo. Ng stay mo. Visa on arrival ka kasi. So, yun. And nakapag-travel na rin kami ng Dubai twice yun. Uma-attend kami ng conference nung company namin, kasi yung company namin sa amin sa Bahrain, based kami sa Dubai. Pero yung may-ari is Saudian. Pero naka-base sa Dubai. Doon kami nag-attend ng conference sa Dubai. Doon kami pumupunta sa Dubai, mga babae kami na mga store manager. Mga 7 ba yun? 7. Mga kababae kami. And 5 doon, Filipina. Si Jessa, si Lot, ako, si Miriam, si Cherry. Sino pa ba yung isa? 5. Diba? Then later on, naging si Rosel din, manager na. Tapos 2 Araba, 2 lokal. So, mga babae kami. Ang lalaki is yung aming area manager, sales manager, country manager, operation manager. Yan na yung mga lalaki. Pero yung training manager pa rin ang makeup, babae pa rin. Sa mga visual, may babae. Sa visual and yan. Sa merchandising department, mga babae yan. Hello sa aking old company ng KOJ. And then, may isa pa ako naging company after ng KOJ. Yung sa Suhur Al Reef na Saudi, yan din yung may-ari. Mga lalaki pa din yung aking mga doon, mga line manager. Diba? Sa KOJ before, sa makeup, mga lalaki din, yung mga nasa higher position na line manager ko, area manager. Pero yung mga frontliner, like store manager, frontliner yan sa store, mga babae. Diba? Silang mga lalaki, mga nasa area manager, country manager, sales manager. Ganun din nung trabaho ako sa isang perfumery na company. Ganun pa rin. Yung mga manager ko, lalaki. Lebanese, Bahraini, Saudi. Ayan, yung mga nationality nila, Omani. Kaya yan, be thankful tayo for all na naging good vibes sa buhay natin, because every time thy will be done. Whatever happened this 2025, diba, is His will. By His will, nangyari yon. Okay.
Si Raven yun. Si Raven yun. Nagpapatugtog. Ayun. Mami, take for me. Sa nag-aasin na. Ngayon pala ako Ngayon pala ako nag-check alauna sa alarm ko ng My Angel Radio ni Brother Lawrence. Kahapon pala yun, Thursday. Sino ba yung isa ngayon? Si Brother 2 o'clock ba yun? Yun. Hapon pala si Brother Lawrence na Thursday. Nung nakaraan din, nag-check ako ng, sabi ko, ba't alas 6 or alas 6:30? Nasaan na yung magla-live na sa Mangaldan Facebook? Kasi every Friday kay Brother Romel. So, nag-check ako. Sabi ko, anong oras na? Bakit hindi nag-live? Yung pala Thursday pa lang. Thursday pa lang yun. Friday yun nagla-live. Ano ba yun? Tapos nung Friday, naalala ko, parang patapos na siya or tapos na siya. Ay, ngayon pala yung Friday. Hindi po ako absent. Na-advance lang ako. Hindi ako absent ng pakikinig. Na-advance lang ako. Kasi, akala ko nga, yung Thursday, Friday na. Tapos nung Friday, naalala ko late na. Nakatapos na yata siya or patapos na siya ng kanyang Bible study. Pero hindi ako absent. Advance nga ako eh. Yun. Saan yung aking mga ka-berks dito? May ka-berks ako dito. Nasaan na yung asong dalawa? Ang bilis ng ang bilis ng taon. Ang bilis ng 365 days. Patapos na yung year ng 2025. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Parang kailan lang, nasa 20s, nasa 30s, ngayon nasa line of 4 na. Diba? And thankful tayo, be grateful tayo na nakakarating tayo ng ganong age. Blessings yan, blessings. So, ayun, nag-reply nga si Brother Lawrence. Sabi niya, 2021 daw, na-convert lang siya. So, baka hindi daw siya yung nag-preach sa Las Piñas congregation before na nakita ko. So, sabi ko, 2022 naman yun nung nakapag-church kami ng LP Gatchalian 2022. ng third quarter or last quarter of the year.
natin. So, quick live lang, mag-hi and hello lang tayo to everybody. Shout out to those who are celebrating their birthdays today and kahapon and tomorrow. Diba? So, advance happy birthday, belated happy birthday and anniversaries. To God be the glory. And let's bring back the glory to our Father God. All praises to Him, diba? So, ayan nga, mga nagbe-birthdays today. And God bless to everyone. God bless to everyone and see you again. Alright?